ang ika-21 kabanata ng El Filibusterismo, mga ayos ng Maynila. Sa gabing iyon, isang palabas sa Teatro de Variedades ang ginanap. Ang operetang Pranses nila Los Cloches de Corneille, isang premier na pinamamahalaan ng samahan ni Mr. Joy, dumagsa ang mga tao upang manood, kabilang ng mga artistang babae na ipinagmamalaki sa kanilang tinig at itsura. Ngunit ang palabas ay nagbigay daan sa mga kontrobersiya, lalo na sa mga praile at mga ilang otoridad na tumutulo sa pagtatanghal dahil sa takot sa hindi kanais-nais na mga tema ng opereta, pati na rin sa wika at mga pangungusap na maaaring may dobleng kahulugan. Isa sa mga karakter na tampok sa istorya ay si Camarón Cosido, isang misteryosong lalaking may mapulang mukha at maduming kasuotan. Tinutok ang kanyang mga mata sa mga kaganapan sa paligid at siya ay kilala sa pagiging isang mamamahayag. Nakipag-usap siya kay Tio Kiko, isang matandang lalaki na kilala sa kanyang mga kartilon at pagpapalaganap ng balita. Habang nag-uusap sila, tinalakay nila ang epekto ng mga kritisismo mula sa mga praile, pati na rin ang mga usap-usapan tungkol sa palabas. Si Camarón Cosido ay may pananaw na ang mga tao ay mas nagdanais manood ng palabas dahil sa pagbabawal nito ng mga praile. Si Camarón Cosido ay patuloy na naglalakad sa kabila ng kanyang kawalang interes sa mga pangyayari sa paligid. Nakita niya ang mga hindi pamilyar na muka, mga lalaking nakasuot ng Amerikana at may kakaibang kilos, na sa kanyang pananaw ay maaaring mga tiktik o magnanakaw. Habang naglalakad, nadirinig niya ang mga hudyat ng isang pakana na may kinalaman sa isang putok. Nalaman niyang si Simuon, ang mag-alahas, ay kasangkot sa usapang ito. Gayunpaman, hindi siya interesado at patuloy na naglakad. Sa kabilang dako, ipinakilala ang mga taong kabilang sa mataas na lipunan. Si Tadeo, isang mag-aaral, ay nagsisilbing gabay sa isang baguhang kasama. Ipinagmamalaki ni Tadeo ang kanyang mga kaibigan sa mga makapangyarihang tao tulad ng mga gobernador, maestrado at ipang may mas mataas na katungkulan. Kasama ng baguhan, ipinapakita ni Tadeo ang mga kilalang tao ay nagsasalaysay ng mga anekdota tungkol sa kanila. Ipinapakita ang mga ugnayan ng mga may kapangyarihan at ang kanilang mga kaugalian at pagkatao, pati na rin ang mga hindi kanais-nais na aspeto ng kanilang pamumuhay. Habang nangyayari ito, ang mga tauhan ng nobela ay kakasama sa isang dula at ang iba't ibang karakter ay nakikita at nagpapakita ng mga aspeto ng kanilang mga personalidad, pagkatao at buhay sa ilalim ng kolonyal na pamumuno ng mga Kastila. Si Tadeo ay nagiging tagapagsalaysay ng mga nakakalokong kwento ng mga may kapangyarihan at patuloy niyang ipinagmamalaki ang mga koneksyon niya sa mga tao sa mataas na lipunan. Ang mahalagang konsepto. Sa kwentong ito na isinulat ni Dr. Jose Rizal, ito ay naglalaman ng mga maraming simbolismo at komentaryo tungkol sa lipunan at kultura ng Pilipinas sa panahon ng kolonyalismong Kastila. Ang Les Cloches de Corneille at ang mga kaganapang nakapalibot dito ay hindi lamang tungkol sa isang palabas na teatro, kundi isang refleksyon ng mga hidwaan, isyong panlipunan, at ang mga pagtutol ng mga praile at ilang otoridad sa mga bagong impluwensya tulad ng mga banyagang kultura at ideya.